Magandang umaga mga friends. At dito naman tayo sa divination talk natin. At pasensya na kayo minsan. Medyo delay yung yung talk natin. Kasi medyo lang yung ginagawa tayo minsan kaya hindi yung pag-post natin. So ito yung natin ngayon is bagong lahat, pasalamat muna tayo sa lahat ng mga taong nag-enroll ng tuloy-tuloy itong talk natin. At may update pala si Facebook na 30 days na lang yung mga mga post natin, tatanggalin niya. So, isa po yan sa mga reason bakit baka ma-delay yung natin kasi kailangan ko pang i-save yung mga files for future reference. Okay. Ngayon, yung requirement pala natin para hindi kayo mahirapan sa pag-intindi ng talk natin is yun yung tema ng talk natin. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Hindi lang, although kay Master Christ galing yan, pero hindi lang pang-Christian yan. Kasi sa lahat naman actually na originally hindi pa na-adulterate. Ibig sabihin, hindi pa nahaluan ng kung ano-anong mga rituals, mga tradisyon, mga rites, yung spiritual practice. Napakasimple po. At saka lahat po, consistent yan kahit saan. May gusto para akong i-clear. Ang tawag sa generally yung tawag sa mga taong nag-practice ng righteousness at saka truthfulness, mga sadhu. Okay. Before ko pala makalimutan, kailangan nyo, sa mga interested sa talk ko, barrier po na hindi nyo i-practice yung tema natin. Kasi matigas yung mga puso ng mga taong hindi marunong mag-forgive. Ang tawag nila dyan is mga self-righteous sila. They prefer, mas gusto nila maging right kaysa maging happy sila. I-sacrifice nila yung sarili nilang happiness para lang ipakita sa buong mundo siguro o kasi naman galit sila na tama sila palagi. Yan yung mga nagiging cause ng war natin, conflict. Yung pagiging self-righteous natin. Kasi akala natin yung stand lang natin palagi yung tama. Hindi natin alam, may kasabihan dyan, kahit sa legal practice. Yung point of view mo, yung point of view ng isang tao na against sa'yo, at saka yung tamang point of view. So, hindi mo alam kung saan talaga yung tamang point of view. Pero ang purpose ng law is balance human law. Yung sa mga korte, may kaso. Pero hindi po law yung pinag-usapan natin ito, divine law po. Ibig sabihin ng divine law, perfect law. Okay? Hindi nagkakamali yan. Hindi yun, labas yun sa ng justice system natin. Lang yan, ang justice system natin is sana po, tama yung decision. Minsan hindi talaga tama. May mga alam ako dyan. Hanggang sa Supreme Court. May magic kasi minsan dyan. Hindi naman lahat. Sabi natin hindi lahat, yung iba lang. So ngayon, hindrance yan kasi yung requirement para matanggal yung
seal sa forehead na 666 para ma-open yung third eye. Requirement sana. Interested, mga mushi beses, ladies, na matanda at saka bata. At saka mga guys dyan. At saka kung ano ba yung gender mo, is mag-forgive ka. Kasi yung forgiveness, yung mercy, at saka love, hindi ma-separate yan. Hindi mo pwedeng hati-hati. Hindi yung papel na pwede mong ng gunting. Hindi pwede. So, kung hindi ka forgiving, sumasabay yung pagiging merciful mo at saka pagiging loving mo. Okay. So, hindi alam yun ng iba. Pwede kang mag-deny to death. Pwede kang mag-rationalize. Pwede kang gumawa ng lahat ng alibay hanggang sa langit, hanggang sa Pluto. Pero hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng yan. Kasi lang yan, shade lang yung pinag-iba nila. Ibig sabihin, parang kulay lang ng konti. Parang colors. Sinati mo yung colors. Yung white light, nag-iba-iba yung kulay niya. So, ganun din yung forgiveness. Pagiging forgiving, pagiging merciful, at saka pagiging loving. Okay. So, ngayon, ito pa pala bago ako makalimutan. Si Bessie Faith, narita matanda bata at mga handsome guys dyan. Kung medyo may problema ka sa requirement mo, ito bigyan kita ng rough estimate. Hindi mo magawa-gawa yung tema natin. Kung magawa mo, bigyan kita ng estimate. It will take you 20 years para makuha mo yung ibang sinasabi ko. Hindi dahil sa magaling ako matalino. Hindi ko sinasabi. Dahil yan sa words ng mga sadhu, righteous at saka saintly na tao. Okay. Sa words nila yun. So, it will take you 15 to 20 years para makuha mo. Sinusunod mo na yung requirements, ha? So, kung hindi mo sinusunod, it will take you 30 to 50 years. Mga 40 siguro, hanggang 50. So, kung medyo bata ka pa, may chance ka pa. Pero pag wala, kaya nga yung iba, kahit mag-take sila ng spiritual path, kahit mag-take sila ng religious path, walang ka-taste-taste yung buhay nila. Kasi hindi award sa kanila yung realization. Parang walang kwenta yung buhay nila. Ganun. Parang wala silang peace, hindi sila happy, morose sila palagi. Parang may kulang, parang empty. Kahit na ilublob nila yung sarili nila sa trabaho, anak nila, kamag-anak, tulong sa kapwa, kahit ilublob nila, may kulang. Kasi yung requirement nila nakuha. Okay. So ngayon, ito na. Diba ginagamit ko minsan yung word na sadhu, Sanskrit yun, ibig sabihin, ang common na translation is saintly na tao. Okay. Sadhu, yung lahat ng mga nakikita mong mga nag-follow ng righteousness, sumusunod ng righteousness, truthfulness, sadhu ang tawag sa kanila. Saintly yung equivalent natin sa English, pero hindi saintly yun. Follower of truth at talaga yan. All the ways, right path. Pag yung sadhu, mag-accept siya ng disciple, ang role niya is guru. Okay. Pag yung guro, nakatrain siya ng maraming guro na maging katulad niya, acharya ang tawag sa kanya. Ganon yan. Yan yung parang level. Okay. Ano yung value ng isang sadhu? Ang equivalent ng isang sadhu is 1,000,000 na tao is equals to 1 sadhu. Lahat ng qualities ng 1,000,000 na tao na yan, equivalent ng isang sadhu yan. So, kung talagang magaling ka, tingin mo sa sarili mo magaling, i-multiply mo 1,000,000, isang sadhu, yung equivalent na yan.
Ano yung equivalent ng isang guro? Si Master Christ guro, ano yung equivalent niya? 11 to 12 million na tao. Ganon yung equivalent niya. So, kung magaling ka, tingin mo sa sarili mo, magaling ka, kahit anong field, i-multiply mo into 11 to 12 million yung ability mo, yung kakayahan mo. Sa level yan ng guro. Now, nung binigay ni Master Christ yung yung Holy Spirit, or binuksan niya yung third eye, or tongues of fire ng mga followers niya, lahat, kasi nami sila, mahigit 72 sila lahat. Naging acharya na siya, ka-level na nila. Kaya tawag sa kanila ni Master Christ, brothers. Ganon sila kalalakas. Masyado sila malakas. Pero hindi sila superpower. Diba? Iba kasi yung power ng spirit. So ngayon, isipin mo kung gaano ka kataas. Ikaw lang mag-isa, kung gaano ka kagaling. Equivalent mo ba yung 1 milyon na tao na magagaling? Nakatulad mo rin. Hindi. Ganun. So, ganun yung level ng shadow. Kaya napakahalaga ng presence ng isang shadow. Makaserve ka lang ng isang shadow, yung lifetime mo na karma, bura agad yan. Hindi mo lang alam. Kaya lang, hindi matatanggal dahil yung karma mo dahil may mga, consequence yung mga karma. May fruit siya. Pero yung mga karma mong ginagawa, mga activities mo, wala ng karma yan. So, ito pa. Bakit? Bakit si Master Christ, nagsabi siya sa atin na be perfect. Hindi niya sinabi, be perfect next life. Na kung kailan mo lang feel, maging perfect ka. Hindi. Bakit sinabi yan, be perfect? Kasi pag namatay ka na hindi ka perfect, very slim yung chance mo na maging tao ka ulit. May belief yung iba na pwede ka maging tao ulit, hindi. Kasi yung purpose na naging tao ka is para mag-serve ka, mag-associate ka, makisama ka sa mga shadow. Ngayon, namatay ka na lang, hindi mo na kahit isang shadow lang wala kang kasama, hindi ka ma-qualify. Ganito yan, yung examination. Binigyan ka ng chance na maging manager ng isang corporation, multinational corporation. Hindi mo na pasa yung requirement na maipakita mo na qualified ka na manager. Ano sa tingin mo? Ibalik ka nila ulit pagiging manager? Hindi. Mas matindi yung standard ng spiritual practice. Mahigpit yun. Kaya nga, once na hindi ka na perfect yung lifetime ngayon, babalik ka sa 8,400,000 species. Babalik ka sa umpisa, babalik ka paakyat. Sabi ng iba, hindi ka babalik. Hindi pwede. Kasi yung purpose mo as a human being, hindi mo na-serve. Kaya hindi ka qualified, na-disqualify ka. Kaya nga yung iba, babalik sa pagiging uod. Yung iba, pagiging lower animals. Yung iba, nagiging puno sila ulit. Mas matindi yun. Ganon yun, naging isda. Ganon yun. Kaya may manotice mo minsan, yung mga animal kingdom at saka yung mga plant kingdom, parang may ugali silang parang tao. Kasi yung previous life nila, tao sila, hindi sila na-qualify. That is why yung mga animals, minsan nakikisama sila sa mga saint. Kaya nagkaroon sila ng chances na bumalik maging tao. Ganun ka-powerful yung presence ng isang sadhu or saint. Guro man siya or acharya. Yung mga ibang tao, sa sobrang talino nila, takot sila makipag-associate sa mga saint. Ayaw na ayaw nila kasi may ambition pa sila sa buhay. Gusto nila maging leader, world leader. Gusto nila lahat ng yaman papunta sa kanila. Lahat ng talino, lahat ng ganda, lahat ng galing, lahat ng pera, lahat ng makamundo gusto nila sa kanila. Ano yung mangyari? Dahil wala ka association ng sadhu, hindi ka na-bless ng dust ng paa ng isang sadhu. Hindi ka magiging tao next life. Kahit nagugustuhin mo. Kasi katulad ng isang manager,
binigyan ka ng isang taon, sample lang isang taon lang yan yung binigay sa isang lifetime, hindi mo na qualify yung sarili mo. Tingin mo, yung board of directors, paupuin kanila maging palpak ang klaseng manager ka, ibalik kanila. Hindi, maghahanap sila ng isang manager na mas qualified. So, ikaw, dahil walang kwenta para sa iyo yung buhay mo, ewan ko. Buhay mo naman yan, di ba? Yun na naman makikialam ka buhay mo. So, ngayon, eto, balik tayo. Bakit ba kailangan natin yung presence ng mga shadow? Okay. Ganito yan. Diba mag-establish ka ng relationship? Kasi hindi naman pwedeng wala ka relationship. Kahit sa aso na lang. Kaya type ng iba aso. Pusa. Nalaman ko dyan. Gusto nila pusa. Kaya isa sa mga narrator nga ng sabi nila ng tradition ni Prophet Muhammad, mahilig sa pusa. Abu Hurairah. Na gusto mo makipagrelasyon sa isang tao as friend, as siguro kamag-anak, siyota mo, maging partner mo sa buhay later on. Okay. Ano yung una na kailangan mo? Mag-establish ka ng relationship. Ano ang una mo kailangan? Sinabi ko na last time, secret. Kasi, sa lahat ng relationship, fear yung mag-start. Mag-start sa fear yan. Kaya, kung gusto mo mag-establish ng relationship sa isang tao, mag-start ka sa fear. Ano yung fear mo? Siyempre, yung secret mo. So, dalawa lang yung mangyari. It's either i-deceive mo yan. Hindi naman deception yun. May deceit yung relationship mo. May malis na masama. Later on, kontrolin mo siya. May deceit yun, may malis. Kontrolin mo siya. Gamitin mong carrot yung yung words mo na love. Ganon yan. Kasi kung totoong gusto mong i-submit yung self mo sa love, yung secret mo, i-reveal mo yan. So, kung ikaw, Ma'am Shibe, Sis Lady si Red, ate matanda, at bata, at saka kayo dyan mga guys, kung gusto ng isang tao makipagrelasyon sa inyo, dapat i-reveal niya yung secret. Bakit? Kailangan maging vulnerable muna siya. Maging mahina siya. Kasi once na na-disclose mo yung secret mo, ready ka maging vulnerable, papasok sa love. Bihira ka makakita ng relasyon na alam ng isang tao yung secret. Kasi tatalian ka ng isang tao, di ba? Kung magpatali ka sa pagmamahal, matatalian ka lang ng isang tao ng pagmamahal kung yung secret mo lalabas. Bakit? Sino ba yung matino na sasabihin niya yung secret niya sa tao? Wala. Hindi pa ako nakamit ng ganon. Kahit sa mga friends, hindi nila sasabihin yung secret. Yung sasabihin na sa'yo, petiks lang yan. Kumbaga sa yung mga chicken feed, yung mga walang kwenta na secret. Pero yung totoong secret. Kasi kung i-reveal mo yung secret mo sa isang tao, susceptible ka talaga sa kanya. Pwede niyang gamitin sa'yo, against sa'yo. Mapapahiya ka, ma-shame ka. Pero yun yung unang requirement sa pagmamahal. I-surrender mo yung sarili mo. Kaya nga yung pinakauna mo, i-surrender yung secret mo. Wala namang ganyan sa mundo. That is why na-develop yung espionage, intelligence services, at saka skill sa investigation. Kasi kailangan mong malaman kung ano yung secret. Actually, yung pinaka-common na word yan is chismis. Alam mo yung chismis tungkol sa isang tao. Hindi yan sasabihin ng isang tao, yung chismis tungkol sa kanya. So, ibig sabihin, yung nakikita mong love dyan, pa-epic lang yan. Hindi totoong love yan. Walang love talaga dyan. Kasi yung love is, is-surrender mo. Kaya nga, once na mag-take up ka ng relationship, kahit na sa spiritual life,
isusurrender mo yung sarili mo. That is why may tinatawag tayong devil's card. Ang devil's card is test sa'yo, isurrender mo ba yung secrets mo o hindi. Walang gagawa niyan. Kaya nga sabi nila, dalawa lang yung taong maligaya sa mundo. Yung baliw, at saka yung mga saint or devotee na sinasabi na. Sila lang yung mga masayang tao kasi wala na silang na all out na nilabas lahat. Ay yung iba dyan, ang dami nilang secret. Kaya nga kung ikaw, may bag of bones ka pa, may mga baho ka pang dala, huwag ka na lang makipagrelasyon. At saka kung ikaw rin, guys, girls, mga handsome people, kung yung taong hindi siya mag-submit sa'yo, gusto niya makipagrelasyon, at saka ang dami niyang bag of, ang dami niyang baho, ang dami niyang skeleton, huwag na lang. Magtiyaga ka na lang sa sarili mo, magtiis ka na lang mag-isa. Wala yan. That is why in the end, frustrating yung relationship sa mundo. Kasi ang daming secret. Ang dami akong nalaman niya na kung hindi pa namatay yung mga taong involved, hindi pa lumabas talaga yung secret. Ganon sila. Mamatay muna sila bago nila ilabas yung secret. Ganon sila ka-faithful. Ganon sila ka-trusting. Ganon sila ka-honest sa relationship nila. Ililibing nila yung secret nila. Ay, sinalaman yung sikreto nila. Alam mo naman, pag may baho, yung mga langaw, mabibilis yan. Ganon yan. So, wag kang kampante sa sarili mo, May nakakaalam din ng baho mo. Kasi, yung secret mo na yan, dalawa lang kayo ng taong gumagawa ng secret yung nakakaalam. Kahit hindi mo yan ilabas, yung taong nakasama mo, lalabas yung baho niya. That is why sabi ni Master Christ, ilalabas daw. Ilalabas yan yung nakatago. Ganun yan. So, kahit anong ingat na ingat mo, yung collective unconscious mo, yung shadow mo lalabas. So, akala mo mautak ka, dinesign ng Godhead yung tao na hindi niya maitago yung secret niya. Kaya nga very effective yung mga sa espionage at saka intelligence, counter-intelligence service. Kasi nakikita nila yung baho mo. Para din sila mga langaw. Actually, glorified na mga chismis. Yun yung hilig natin. Yun naman yung pinagagawa nila. Chismis lang naman yan. Alamin mo yung chismis sa isang tao. Yung nangangamoy yung baho. Ganon din sa spiritual practice. That is why yung tawag dyan is, deep secret. Malala yung pag dark secret. Okay. Ganon sa material world. Pero hindi yun naintindihan. Kung bata ka pa, baka maybe later on, pag 50 na yung age mo, saka mo maintindihan, may deep secret pala yung isang tao. Kung bata ka pa, kasi parang tatanga-tanga ka. Pasensya dyan sa mga bata, hindi ko sinabing tanga kayo, Pero sabi ko lang is, kung tatanga-tanga kayo. So, wag kayong tatanga-tanga. Kasi may mga deep secret yung mga sinasamahan ng tao. Hindi talaga nila sasabihin yan. Pero kung nasanay ka nga i-disclose mo yan, walang problema sa'yo kasi lalo na pag nag-practice ka ng spiritual life mo. At saka huwag mong isipin na hindi malalaman yung secret mo. May mga tao talagang design sila magagaling halungkat ng baho ng iba. So, kung yung material world is my deep secret, in spiritual practice, may deep secret din. Para ma-attain mo yung, spiritual life mo, yung love of God, sabi nila, yun ang handiword natin, love of God. Sa psychology, kung ma-attain mo yung self-actualization, yung self-realization, dadaan ka muna sa stage ng deep secret ng spiritual practice. Because, sa deep secret, doon mo natututunan yung trust. Hindi ka mag-reveal ng sarili mo kung walang trust sa isang tao. Hindi rin niya mag-umpisa kung hindi mo subukan.
Kaya nga yung mga taong walang trust talaga, hindi nalabas yung secret mo. So, ikaw mag-isip ka na, kung bago ka pa lang sa relasyon, kapapasok mo pa lang, o may plano ka, kailangan willing yung partner mo, o kung sino mo yung karelasyon mo, mag-reveal ng secret niya. Huwag mong gayahin yung iba. Kung ano ka, ay sinasabi na maging worldly wise ka. Kung talagang gusto mo maging makamundo, totohanin mo na. Kasi sa spiritual life, ganun yan, tinutuhanan talaga yan ng mga practitioner. Inaalam nila yung deep secret talaga ng spiritual practice. Hindi yan sila basta-basta. Kaya nga, once na mag-take worldly ka, makamundo ka, materialistic ka, pumasok ka sa spiritual life, nahihirapan ka kasi grabe yung secret dyan. May sinasabi siya sa'yo, yung shadow, spiritual master, guru or acharya, may sinasabi siya sa'yo, iba yung naririnig mo kasi hindi mo nakukuha yung secret. Kahit napakaliwanag siya, ha? 12 o'clock ng tanghali yung liwanag niya, ha? 12 o'clock ng hating gabi yung pakiramdam mo. Ganon siya. So, nakakawa yung mga taong ganon. Yung mga mahihina sila. Kasi hindi sila na-bless. Yung mga, kita mo mga taong dyan, yung mga karamihan, pag nagkwento ka, akala mo, nakakaintindi sila. Yes, yes, yes. So, hindi yan sila nakakaintindi. Kaya nga, yung Philosopher's Stone, ilan lang yan nakakuha. Yung touchstone na sinasabi. Until that time na i-bless ka, or bigyan ka ng Shaktipat ng sadhu, guru, or acharya, or spiritual master mo, mystic mentor mo, hindi yan bubukas. Umpisa ngayon, nakikinig ka, at hindi ka pa nakafollow ng path ng forgiveness. Sabihin ko sa iyo, 20 years yung kailangan mo. Mga 40 or 50 years kailangan. Hindi ka talaga. Dadaan ka sa path na blind alley, tapos parang wala kang pupuntahan. Habang tumatagal ka, dumidilim, nalilito ka tuloy. Hindi ka na sure, uncertain ka. Yung dinadaanan mo, puro mga doubts yun. Nagdududa ka. Hindi ka sure kung tama o hindi, o baka sa mind mo lang. Ganon katindi yung spiritual practice. Ganon din yung mga relasyon. Minsan mararamdaman mo, hindi mo alam kung totoo yung sinasabi sa'yo o hindi, o kung ano. Kasi yung taong sinama mo, hindi siya magtiwala sa'yo. Dahil akala mo, nag-asawa kayo, nag-live-in kayo, may tiwala siya sa'yo, hindi. Yung secret niya, yung clue mo, kung i-reveal niya yung secret niya sa'yo. Kasi kung hindi i-reveal yung secret niya sa'yo, wala. Para kang basura para sa kanya. Once na nagkaroon kayo ng problema later on, hindi siya mag-surrender sa pagmamahal. Mag-surrender siya, gagamitin niya yan. Anyway, hindi mo naman ako kilala talaga. Wala kang kaalam-alam tungkol sa akin. So, safe ako. Play safe yung ending ng relasyon. Hindi love. Kasi yung love, vulnerable ka. She's so vulnerable. Alam mo yung secret niya. So, ngayon, dyan makikita kung nagmamahal talaga yung tao kasi marunong siyang mag-ingat. At saka iniingatan niya. Ganon yan. May mga tao hindi ganon. So, ibig sabihin, alam mo kung nakikipagrelasyon ka kung hindi sa aso, sa pusa. O di kaya sa baboy. Kasi yung trust na yan, parang pearl yan. Hindi siya magtiwala sa'yo ng secret niya. Ibig sabihin, since nag-umpisa kayong magsama, hanggang sa nasira yung relasyon nyo, walang love na nangyari. Siguro, sensuality ang tawag yan. Interest ng katawan. May kasama kang kumain. Gusto mo makipagkwetos. Free ka. Alam mo yung ganun? Naiinis ka sa ibang tao. May tao kang pwedeng sigawan. Ano yung kanta ng Salbakota? Stupid! Ganun yung nangyayari sa'yo.
So, hindi ka matalino. Naging tao ka na hindi ka matalino. Kahit may, ano pa yung degree mo. Kahit ang dami pang profesyon na nakuha mo. Wala. Stupid yung labas mo. Ganon yun. So, yun yung hindi nakuha ng iba. Kasi yung yung deceit in the form of hindi mo i-disclose yung skeletons in the closet mo. Barrier yun, hindrance yun. Ganon din sa spiritual practice. Yung mga rituals dyan, mga rites, mga ceremonies, barrier yan sa spiritual practice. Hindi yan sila yung way. Lalo kang nahihirapan dyan. Kasi yung power ng Holy Spirit, walang ritual yan. Hindi ka re-ritualan ng iba. Hindi sila mag-urimos sa'yo, mag-uorasyon. Wala silang gagawin. Bababa lang yan. Yung Holy Spirit, bababa lang siya. O ibig sabihin, bubukas lang yung third eye mo. Pag binigyan ka ng blessing or shaktipat ng sadhu, guru, acharya, o spiritual master ng mystic mentor mo. Pusang bubukas yan, natural. Imaginein mo bumukas na siya, pero abutin ka pa ng 20 years para makuha mo yung ano niya, yung secret niya. Kaya nga yung iba, naputi na lang yung buhok, tumanda na lang. Yung love of God na sinasabi nila, yung handiword natin, yung love of God, yung realization ng presence ng Godhead, hindi pa rin na naramdaman. Masyado makamundo yung experience nila kasi natali nga sila sa materialism. Ganon din yan. Ang reason na suffocate yung sa relationship yung love at saka hindi nag-exist, una walang trust, hindi mo pagkatiwala yung secret mo sa isang tao. Tapos, nung pinagkatiwala mo, puro materialism, pera, puro nalang pagkain, gamit, post sa social media, mansyon, sasakyan, aeroplano, kung ano man dyan, travel sa ibang lugar. Akala mo yung happiness is travel, hindi, wala. Baka pag namatay ka na, doon mo makita, kasi ibang travel yun. So ganun yung nangyari. Wala, na-suffocate. Imbis na nagkaroon ng chance, ganun din yung mga ibang practice. External, materialistic na ginagawa. Sabi nila, spiritual naman yung mga rituals. Hindi. Walang rituals na itinuro yung mga sadhu, guru, at saka yung mga acharya. Na-introduce lang yun dahil sa tradition. Pag Christian ka, walang inantinuro si Master Christ na ritual. Wala. Yung breaking of the bread, at saka hindi yun ritual. Normal yun, nakakain sila. Yung remembrance na sinasabi doon, iba. Hindi yung kain. Pag materialistic ka, pag sinabi sa yung bread, tinapay, agad yung naisip mo. Pag yung para sa bread na para umalsa siya, lumaki, yun yung iniisip ng iba kasi gutom na gutom sila. Iba yun. Corruption yung sinasabi doon. So, ganun yan. So, katulad sa ibang mga practice, yung practice ngayon natin is galing ng India yon kadalasan. Hindu, sabi nila, pero yun naman Hindu. Tatlo yung tradisyon sa India. At galing sa tatlong gods. Okay. Yung una, kay Brahma, sa iba't ibang demigods yun. Yung isa, kay Shiva. Sino yung followers ni Shiva? Anong tawag sa kanila? Shivites. May ritual din yun. Si Vishnu. Anong tawag sa followers ni Vishnu? Vaishnava. May rituals din yun. No, hindi nakuha yun ng iba. Kahit saan ka man, may ritual yun. Hindi yun kasama. Ang teaching sa Bhagavad Gita, abandon all varieties of religion. Ano? Religion ni Brahma, religion ni Shiva, at saka religion ni Vishnu.
i-abandon mo yan. Ano ibig sabihin i-abandon? Ha? Ha? Iwanan mo na. Kaya nga sabi ni Master Christ, lalong nahirapan yung tao sa pag-develop nila ng love sa Godhead, devotion. Kasi ang daming rituals pinapahirapan nyo. Mas mabuti pang tama yung rituals, ha? Walang laman. That is why yung mga sadhu talaga, yung mga sadhu na nag-oppose sa practice ng sa tradisyon ni Brahma, ni Shiva, at saka ni Vishnu, nag-oppose sila na puro rituals yung tinuturo, pinapatigil nila yung mga ganyan. That is why lumabas yung Islam. Kasi walang gawa ng kamay ng tao na pwedeng i-worship. Basta gawa ng kamay ng tao, hindi mo pwedeng i-worship yan. Galing sa material world, hindi mo pwedeng i-worship yan. Ganon yan. Nagiging mahalaga yung material world dahil sa false ego natin. Pero kung walang false ego, walang value yung material world. Kasi yung may value lang sa atin, yung spiritual world. Hindi yung material, yung spiritual world. Walang bato sa spiritual world. Walang kahoy sa spiritual world. Walang ink, walang pintura. Wala kang kailangang i-decorate sa spiritual world. Yun ang hindi makuha ng iba. Yun yung sinasabi ng mga sadhu, i-abandon mo lahat yan. Yun yung sinasabi sa Bhagavad Gita. Pero sabi nila, sige i-abandon, pero gagawin pa rin namin. Yun yung minsan yung nakakatawa dyan. Kaya walang peace of mind yung ibang tao. Kasi pinapa-abandon na, binabalik nila. Ay, alam yung, hindi ka ba nag-iisip? Pinapatigil na sa'yo, kinukontinue mo pa rin. Ganon yan. Kaya nga, dalawang klase yung avatar. Yung isang avatar is galing sa line ni Brahma, ni Shiva, at saka ni Vishnu. Yung isang avatar galing talaga sa spiritual world. Ganon yan. Minsan yung iba, nagbabasa sila ng Vedas, hindi nila iniintindi ng maayos. Yung mga avatars na galing sa line ni Shiva, ni Vishnu, at saka ni Brahma, hindi yung galing sa spiritual world. Doon wala, yung mga avatar na galing talaga sa spiritual world, yun yung nagtuturo talaga ng tama. So, ang daming paikot-ikot na mga words, pag-manipulate ng mga words, ng mga ideas, hindi nila nakuha yung point. Dalawa lang yung avatar. So, pipiliin mo kung anong avatar yung susundin mo. Yung avatar na sa line ni Brahma, o ni Shiva, or ni Vishnu, or yung avatar na galing talaga sa spiritual world na avatar, na pinagbabawal yung all varieties of religion. Ibig sabihin, yung mga religiosity na yan, nakikita mo sa simbahan, sa temple, sa kung saan-saan man yan. O kung saan-saan man din mga basta may ritual, pinapatigil yan nila. Pinagbabawal dahil yung spiritual practice mo masisira. Yun yung deep secret dyan. Pero hindi nakuha ng iba. Kaya nga, minsan may mga saying, ganito yan. Minsan may mga saying na dapat i-remember natin yung Godhead. Pero kung titingnan mo dyan, sa mga teachings minsan, sa Shastra, Vishnu Smaranam ang sinasabi. Remembrance of Vishnu. Si Vishnu, at saka si Shiva, at saka si Brahma, hindi yan sila yung Supreme Godhead talaga. Hindi yun nakuha ng iba na yung three gods. Gods yan ng material world. Hindi yan nakuha ng iba. Pero, parang tinetwist yung mga words minsan. Na si Vishnu daw, yung God ng spiritual world. Hindi siya God ng spiritual world. Siya yung God ng material world. At lahat ng incarnation na galing kay Shiva, kay Vishnu, kay Brahma, hindi yon
matatali ka sa material world. Kahit ano pang twist mo ng words. Hindi pwede. Kaya nga, triguna ang tawag dyan. 3 guna. Modes of thinking. Thinking ni Vishnu, thinking ni Shiva, at saka thinking ni Brahma. Hindi naman yan tinuturo. Ang tinuturo is thinking ng spiritual world, hindi thinking ng 3 modes. Kaya nga, yung Vedas, according sa Bhagavad Gita, yung tinuturo yung 3 modes lang. Pero hindi makuha yun ng iba. Kasi ano nga sila hindi bukas yung third eye nila, kaya hindi nila makita yung inconsistency at saka yung illogical na idea. Pero pasensya na dyan sa mga deboto. Hindi ko naman sinasabing hindi kayo nag-iisip. Nag-iisip, matatalino naman kayo. Kaya baka hindi nyo lang nakita. So yung words ng mga sadhu, guru at acharya, nasa line talaga ng ng supreme talaga galing. Pinapa-abandon yan. Katulad yan. Sabi ni Master Christ, until you are born again in spirit. Okay. Until na mabukas yung third eye mo. Until na papasok yung tongues of fire. Ano yun sa ibang practice? Maging twice born ka. Ano ang tawag sa India sa twice born? Brahmana. Ano yung sabi ni Master Christ, yung qualification? Pumasok, bumaba yung Holy Spirit sa'yo. Bakit yung mga Brahmins ba na alam mo, pumasok yung Holy Spirit sa kanila? Bukas ba yung third eye nila? Alam mo ba yon? Wala. Hindi pa ako nakamit ng Brahmin na bukas yung third eye niya. Hindi pa ako nakamit. Ang nakita ko lang, mahilig mag-quote ng verses. Pero yung yung bukas yung third eye niya, hindi. Kasi hindi niya nga makita, mali yung yung idea. Yung mere fact lang na yung avatar, incarnation, kahit kay Brahma, Vishnu, at saka Shiva, hindi yun makakatulong sa iyo na bumalik sa spiritual world. Kasi lords ng material world yun. Hindi sila lord ng spiritual world. Hindi yan nila makita. Pero iyon yung ina-explain ng mga sadhu. Hindi ka makalabas dyan. Inuuto ka lang ng Vedas. Pinapa-perform ka lang ng rituals at saka ng rites. Nakakalungkot. Yun yung nangyari. Bakit inintroduce ni Master Christ yung pagiging twice born Brahmana sa Christianity? Kasi kung hindi ka twice born, babalik ka sa old na tradition na mag-worship ka sa temple na bato. Yun yung gustong-gusto ng mga Yahudim or mga Jews. Ibalik yung bato na temple. Yung sinasabi ni Master Christ, hindi bato yung temple. Pero hindi nila makuha yan. Kaya nga sarado yung third eye nila. Pero sige lang, matalino naman sila. Baka malaman nila yan sa bandang huli. Mga after mga 120 years siguro. Baka malaman nila yan. Kasi so, walang tigil yung gera. Kasi yung materialistic na concept ng world, walang forgiveness yan. The spiritual practice lang may forgiveness. Hindi ka maka-forgive pag materialistic ka. Yun yung isang hindi makita ng iba. Pag materialistic ka, napakahirap sa'yo. Mamatay ka muna bago ka ma-forgive. Ganon yun. Pero sige lang, masaya naman sila siguro sa ganong klaseng buhay. Okay, so yung sinasabi ko, yung family natin may secrets, yung material world may secret, yung spiritual world may secret. Para maka-establish ka ng relationship, dapat mag-umpisa ka sa secret. Kasi once na ni-reveal mo yung secret mo, makakaramdam ka ng takot. That is why yung saying palagi sa scripture, mag-umpisa ka sa takot, fear. Pero actually, once na alam mo yung secret ng isang tao, may reverence ka. May respect ka. Lumalabas yung respect mo. Dahil naramdaman mo, pinagkatiwalaan ka. At saka ikaw rin na nag-reveal ng secret, may pagkatiwalaan ka. Ang problema yung deceit. May malis. Kasi sirain ka ng isang tao. Pero pag nag-establish ka ng relationship sa material world,
o sa spiritual world, kailangan mong ilabas sa yung secret mo. Kasi kung hindi ka vulnerable, ibig sabihin ng vulnerable, pwede kang kawawain ng isang tao, pwede kang abusuhin. Kung hindi ka vulnerable, hindi mo maintindihan yung nature ng pagmamahal. Kasi yung pagmamahal, vulnerable yan. Kusa kang bumababa. Hindi ka inaapakan. Kusa kang bumababa. Ganun. Hindi yun makuha ng ibang tao. Makipagsuntukan sila, makipagpatayan. Kasi safe yung secret nila. Yun yung hindi nila nakuha. Pero sige lang, ganun naman talaga. Baka para sa kanila, yun yung masayang buhay. Yung wala kang pagkatiwalaan, mamatay ka lang. So ngayon, nagkandakuba ka na sa ginagawa mo sa pamilya mo, hindi ka pa rin makalapit sa kanila. Gusto mong lumapit, pero ang layo nila. Because, yung sense of trust na pinaka-importante, walang love kung hindi ka mag-start sa trust. That is why yung secret mo dapat i-reveal mo. Pero hindi yun magawa ng iba. So, ibig sabihin, yung level of self-actualization ni sinasabi ni Maslow at saka ni Erikson na mastery mo sa self mo, hindi yung mangyayari. Mananatili kang sanggol. Tumatanda lang yung physical body mo. Pero yung ibang body mo, especially spiritual, hindi ka nag-grow. Para kang para kang yung pinhead. Parang pin yung ulo mo. Yung pin yung dinidikit sa mga walls. Ganong kalaki yung ulo mo. Pero ang katawan mo, dambuhala ka. Para kang balyena. Para kang whale, balyena. Ang laki ng katawan mo, pero yung ulo mo ang laki. Ang liit. Kasi hindi nagagamit. Yung intelligence, yung mind hindi nagagamit. Ang alam mo, ang laki mo. Hindi. Katawan mo lang yung lumalaki. Yung discrimination mo, hindi lumalaki. Kasi hindi mo alam. Para magkaroon ng totoong relationship, may trust. Ang pinaka-test mo sa trust, yung secret mo, i-reveal mo. Yan yung pinakamahirap yan. Ilabas mo yung secret mo sa taong gusto mo magkaroon ka ng trust. Kaya nga sabi ni Dennis Waitley, minsan pag napunta siya sa mga places, nag-attend siya minsan siguro ewan ko lang, seminar yata, nag-meeting. Pag yung ibang tao, nagkukwento-kwento sa mga tungkol sa nila, yung mga defect nila, maybe sa personality or sa katawan, ginagawa ni Dennis Waitley, Winner's Edge, yung author ng Winner's Edge. Tinatanggal niya yung sapatos niya at saka medyas, nilagay niya yung paa niya sa taas ng mesa. Pinapakita niya yung acorn sa paa niya, daliri niya. Ilabas mo yung pinakapangit sa'yo. Kasi kung ma-accept ka ng isang tao sa pinakapangit mo, pinakasikret mo, wala kang problema. Ibig sabihin, nasa harap mo yung taong rightful na tao na tatanggap sa'yo. Maging sinuka ka man ng iba. Dami ng sumuka sa'yo, wala ka pa rin tiwala. Ganon talaga. Kasi kung gusto mo na magkaroon ng seryosong relationship, kailangang ilabas mo kung sino ka. Isuka ka man ng ibang tao. Mahal ka kahit sinuka ka man. Sinuka ka man ng ibang tao. Pero yung iba hindi ganon. Kasi na-traumatize sila. Kasi hindi rin sila marunong. Ganon yun. Maging susceptible ka. Yun yung totoo mong boundary. Hindi yung i-kick out mo yung isang tao, hindi mo pansinin, ipahiya mo, hindi. Ang totoo mong boundary is i-reveal mo yung secret mo. Once na na-reveal mo yung secret mo, napakahirap pumasok sa world mo. Kasi lahat ng taong papasok sa world mo, kusang mag-reveal ng secret nila. Kaya nga sabi nila, ang totoong nagmamahal, ang totoong gustong pumasok sa pagmamahal, matapang na tao. Kasi tarantado lang ang takot na malaman yung sikreto mo. Ganon yan.
ang matapang lang na tao, kaya niyang ilabas kung sino siya. Kaya nga ang daming fearful na tao. Kaya nga hindi mo maintindihan minsan yung sakit ng tao. Kasi grabe yung takot nila. Grabe yung fear nila. Ano kaya yung mangyari pag sinabi ko yung totoo? Ha? Baka sipain ako. Baka i-block ako nito sa Facebook. Ganon yun. Hindi nila nakuha. Kaya yun yung requirement. Kaya nga si Master Christ at saka yung lahat ng sado, grabe yung pinagdaanan nila. Kasi vulnerable sila. Pwede silang abusuhin ng ibang tao dahil sa sobrang nila. Grabe sila mag-trust. Yan. Sino lang kaya ang hindi dumaan sa ganong stage? Lahat yata tayo dumaan sa ganong stage. Pero kung totoong gusto mo mag-establish ng relationship, maging vulnerable ka. Ha? Start with your fear. Ang pinakamatinding takot mo is yung secret mo. Hindi yung takot sa heights. Magawan mo yan ng paraan. Pero yung fear mo, napakahirap gawa ng paraan yun. Ha? Yung secret mo. Ganon yan. Ha? Secret. Ganon yan. Ha? So, ganon yan. So, kaya nga hindi ka ma-heal yung isang tao. Hindi siya gagaling sa sakit niya. Dahil sa secret niya. Kasi yung secret na yan, siya yung nagka-create ng guilt. Siya yung nagre-reinforce ng shame. Ganon yun. So, akala ng iba, pag marami kang secret, safe ka. Hindi ka safe actually. Dangerous yung situation mo. Kasi any moment from now, baka mag-ano ka dyan, magsalita pag natutulog ka, may makaalam ng secret mo. In fact, yung mahirap itago yung secret kasi may mga taong kayang pumasok sa panaginip mo. Oo. Ma-receive nila yung message mo sa panaginip. So, nalalaman nila yung secret mo. Wala ka rin kawala. At saka may mga sadhu, guru or charya, spiritual master, righteous na tao, pagkaharap ka nila, nakikita nila yung secret mo. Hindi mo maitago. Kaya nga yung mga tao, bukas yung third eye nila, hindi ka makatago ng secret mo. Akala mo mauto mo sila. Subukan mo kayang utuin yung Holy Spirit. Nakikita ka niya, hindi mo siya nakikita. Ganon yun. Ganon yung power ng third eye. Ganon yung power ng mercy ng spiritual master or ng sadhu. Ulitin ko, yung sadhu, lahat sila sadhu yan. Once na yung sadhu mag-accept siya ng student niya, magiging guro siya. Once na yung guro na yon, makaproduce siya or makatrain siya, develop siya ng marami ding guro na katulad niya, ka-level niya. Magiging acharya siya. Ganon yan. Pero lahat sila, mga avatar ang tawag sa kanila. Avatar yan sila. Wow. Mga degrees of avatar. Ganon yan. Ano yung requirement? Ano yung similarity sa lahat ng avatars katulad ni Master Christ? Perfect sila. Na-achieve nila yung perfection. So, ikaw kung materialistic ka, yun din ang habol mo. Paano ka magkaroon ng perfect na relationship? Perfect na friend. Sabi ni Bob Marley, hindi niya raw kailangan ng perfect. Eh, bakit niya piniperfect yung music niya? Bakit mo piniperfect yung ginagawa mo? Eh, kahit paano na lang, eh, gawin mo. Hindi mo naman ginagawa. Bakit ka nag-exercise? Bakit ka nagpa-practice? Kasi gusto mo nga ma-perfect. Perfection yung habol natin. Ganun yan. Kung gusto mo ng perfection, inuuto mo yung sarili mo, itutuhanin mo na. Kung gusto mo pala ng relationship na tama sa material world, ilabas mo na yung tinatagaw mong baho mo dyan. Para ma-accept ka ng tao, para ma-develop yung trust mo. Same sa spiritual practice. Alamin mo yung secret. Kasi ganon din yung ginawa ni Krishna. Nag-reveal siya unti-unti ng secret kay Arjun. Ganon yan. At saka pag nagawa mo yan, kahit sa sarili mo na lang, magiging clear yung path ng mga anak mo, ng wife mo, ng partner mo, ng mga susunod sa'yo. Kasi andun kayo sa path of truthfulness. Walang kasinungalingan. Very truthful kayo.
Ganon yan. Alam mo yung pinakadelikadong tao? Hindi yung killer. Yung serial killer, yung pinakadelikadong tao, yung truthful, yung sado. Kasi wala kang itatago sa kanya. At saka hindi sila sanay sa taguan. Wala yung tatago. I-reveal din ng Holy Spirit yan. Ilalabas din ng third eye. Yung sikreto mo. So, bakit ka magtatago? Inuuto mo yung sarili mo. Happy ka ba inuuto mo yung sarili mo? Ewan ko lang. May mga tao sigurong ganyan kasi nagagawa nila eh. Ganon yan. So, ikaw, kung mahal mo talaga yung mga tao, mga family mo, pamilya mo, partner mo, bakit hindi ka mag-start sa truthfulness? Bakit hindi ka mag-start na mag-reveal kayo ng secrets na sa isa't isa? Ha? Bakit? Para ma-strengthen yung relationship nyo. Kasi nakakatakot sa una lang yan. Later on, makikita mo talaga na worth yung trust. Kung hindi, alam mo yung mediocre na style, ha? Yung parang, yung mediocre, ewan ko lang kung ano sa Tagalog, mediocre, para kang napakababa na style, hindi malalim, hindi malaliman. Ganon yun. Hindi mo kailangan seryosohin, ha? High-low na klase relationship. Hindi, ganon. Kung gusto mo maging strong yung karakter, personality ng anak mo, hindi sila malunod sa sa kaplastikan ng mundo. Mag-start kang maging model na magiging sila, magiging truthful. Ilabas mo yung secret mo sa kanila. Huwag mong itago. Kasi once nakita ng mga members ng family mo na kaya mo palang maging truthful, maging righteous kung ano yung tama, maging transparent ka, kakayanin din nila yan. Yung ibang tao, hindi mahihirapan yun. Kahit yung mga uto-uto, yung mga swindler, mahirapan kasi yung mga truthful na tao, mga sado, iba yun pag nagtanong, saka malalaman pag nagsisinungaling ka. Oo. So, anyway, yung mga sado, okay lang naman sila sa kanila magsinungaling ka, ikaw lang naman yung masisira. Ganon yun. At lalabas din yun sa bandang huli. Pero sila, wala silang guilt at saka shame. Ikaw meron. Kasi yung conscience mo, yan yung papatay sa'yo later on. Kung hindi ka papatay ng conscience mo, papatayin ka ng personal unconscious mo, ng shadow mo, yung anima at saka animus mo, papatayin ka niya. Kung hindi ka matalinong tao, dapat maging matalino ka. Clear ka talaga. Kung sa yung religion ni Tom Cruise, clear ka dapat. Clear ka sa contamination. Kay Ron Hubbard na religion, clear ka. Kasi kung hindi ka clear, magkaroon ka ng fixation. Ganon din yan. Sa spiritual practice, magkaroon ka ng fixation. Alam mo yung spirit, worship in spirit. Tapos later on, kung saan ka mang tradition, bato yung win-worship mo. Na-fixate ka sa bato. Hindi mo na makita yung spiritual nature. Kasi bato nga yung nasa mind mo, kahoy. Ganon yan. Kahit na saan ka, kahit sa Christian, kahoy at saka bato yung hindi mo nakikita. So, imbis na magpakita sa'yo yung Holy Spirit, bato ay nakikita mo. Tandaan nyo yung time ni Master Christ, ha? Nauna pa yung snake sa sa cross. Pero wala siyang inintroduce na snake sa cross. Kasi material object yan eh. Oo, hindi yung kailangan i-worship. Ganon din yun. Yun yung hindi makita ng iba. Lahat na gawa ng kamay, lahat na nakikita mo sa material world, once na sinali mo yan sa spiritual practice mo, dark magic yung tawag dyan, witchcraft na yung tawag ng iba dyan, sa Quran. Kaya nga sinisira nila lahat ng forms, physical forms. Kahit na may mga archaeological value, yun na lang nawala. So, ganun yan.
anything. That is why, yung mga spiritual practitioner, walang markings yun. Hindi mo malalaman kung spiritual practitioner ka talaga. Malalaman mo lang yan pag nagsalita siya. Nabukas din yung third eye mo. Kasi nakukuha mo yung idea niya. Pero pag ordinary kang tao, parang ordinaryong tao siya magsalita. Hindi mo makuha. Kasi yung mga words na ginagamit, the same din. Ganun yun. Pero dahil materialistic ka, akala mo materialistic yung sinasabi niya. Wala siya materialistic yung sinasabi. Ganun yun. So, ulitin ko. Kung gusto mo magkaroon ng serious, mature, at saka meaningful na relationship, mag-start ka sa secret mo. Ikaw, i-demand mo. Kailangan mag-reveal kayo ng secret niyo sa isa't isa. Ganun yan. Kasi kung hindi kayo mag-reveal ng secret sa isa, yung fear na tinatawag, parang yung ghost, hahantingin ka. Lagi kang vigilant, nag-iingat, baka mailabas yung secret mo. Pero pag nasa labas yung secret mo, walang power yung fear sa'yo. Ngayon, dahil nasa labas na yung fear, at saka yung secret, mag-uumpisa ngayon, start yung respect, yung trust. Reverence yung tawag dyan. Yung reason na walang respect tayo sa isa't isa, dahil hindi tayo vulnerable. Wala tayong kaalam-alam ng secret ng isang tao. Ang dali-dali natin i-disrespect yung isang tao, pero pag alam mo isang tao yung respect ng secret natin, nag-iingat tayo at binibigyan natin ng halaga. Alam mo, pag pinagkatiwalaan ka ng isang tao ng secret niya, kahit na pwedeng take advantage, lalabas yung respect sa'yo. I-respect mo yung tao. Doon lalabas yung tinatawag mong tamang shame at sa tamang guilt. Kasi may mga guilt na nakakasira. Yung tamang shame is hindi mo ipapahiya yung isang tao kahit alam mo yung secret niya. May respect ka, may reverence ka sa kanya. Binibigyan mo siya ng honor. Kaya napaka-importante yun sa practice ng Islam. At saka sa Buddhism din. At saka sa ibang spiritual practice, kahit na kay Master Christ. Ganon yun. Sa ganong paraan, yung step na yun, mag-uumpisa establish yung relationship. Pag very strong na yun, halos wala na kayong secret sa isa't isa, saka papasok yung love. Ganon yan. Ganon din yung method sa spiritual practice. That is why ini-introduce palagi yung fear or reverence. Ganon yan. Kasi yung mga secret mo lumalabas. Ganon yan. Yung mga baho mo. Pero yung mga taong walang ganon, wala. Kaya nga ikaw, Ma'am Shiva, pero dati matanda at saka bata. At saka mga handsome guys dyan. Pag kahit minsan hindi mag-reveal ng secret niya, dark secret yung isang tao sa'yo, asahan mo, namamatayan, hindi yung mag-reveal ng secret niya sa'yo. Hi, hello lang yan. Superficial yung relationship mo. Mag-isip ka na, maghanap ka na ng ibang mga gusto mo makipag-friends. Pero sasabihin ko sa'yo, once na may sado ka na kasama, wala kang lugi dyan. That is why hanapin mo yung sado. Kasi yung secret na makukuha mo is spiritual secret. Okay. So, I hope so may napulot kayo. Medyo maiksi lang ito. At saka pasensya na kayo kung delay minsan yung pag-post natin. Kasi minsan, alam mo na, may ginagawa tayo. At saka, minsan, pinipili natin yung mga talk natin na maging helpful sa inyo. Okay. So, thank you sa time nyo. I hope so patuloy kayo sa pagpakinig. At saka sana mag-learn kayo mag-forgive. Huwag nyo namang abuting 50 years, 40 to 50 years para maintindihan yung sinasabi ko. Kasi pag sa learn kayo mag-forgive, may dadaan na sado sa buhay mo. At saka, baka magkaroon ng sado na sa buhay nyo. Mabuksan yung third eye nyo. Hindi po pwedeng bayaran yung third eye. Hindi po pwedeng gawin ng isang psychic yan. Dahil yung pagbukas ng third eye, si God naglagay ng seal yan.
na yung mga chosen ones lang, yung bukas na yung third eye, pwedeng magbukas yan. Walang pwedeng magbukas yan. Walang power kasi sila na yung binigyan ng authority ng God na buksan yan. Pag hindi yan nabuksan, mamamatay kang malungkot yung buhay mo. Meaningless, walang purpose yung buhay mo. Walang chance na magiging tao ka ulit. Kaya nga kailangan i-perfect mo yung buhay mo ngayon. Thank you sa time nyo. I hope so na sa mabuti lang tayo. Bye-bye.